So, lahat po na pinagpala ay sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Amen! Bigyan po natin yung pinaka-the-best na malakpak natin sa Panginoon. Hallelujah! Sabihin mo sa mga katabi, ako po'y nagagalak dahil nandito ka. Ganyan ang mga tunay na Kristiyano, walang iniinda. Amen? Umulan bumagyo, dapat ibigay po natin yung pinaka-the-best na pagsamba sa Diyos. Ibigay po natin ang ating sarili, ang ating buhay, sapagkat yan po ang tunay na pagsamba. Amen? Ang tunay na pagsamba, ialay mo yung buhay mo para sa Diyos. Amen. Kaya napakapalad yung mga kapatid kahit nandito kayo. Kahit ang typhoon number 3, P3 ba ngayon? Nandito pa rin kayo para makasama, maka-fellowship, makabanding ang ating Panginoon. Amen. Amen po mga kapatid. Sino po ang nakakaalala yung pinag-aralan natin nakaraang Sunday? Feeling on Sabbath. Ha? Killing on Sabbath. Amen. Napakaganda po. Ano pang nakita po natin doon? Nakita po natin doon na walang sakit na hindi kayang pagalingin ng ating Panginoon. Kaya kung ano man yung mga iniindaw ngayon, magaling ka na. Amen. I-claim mo na yun. Amen. Kaya, napakaganda po yung ating napag-aralan ng Sunday. Amen. Kaya, sabi, doon natin nakita kung paano hinamon ni Jesus yung mga kontrabidang Pariseo at mga eskriba. Sabi niya, alin ba ang pinag-uutos ng araw ng Sabat? Yung gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? O pumatay o magligtas ng magbigay ng buhay? Di ba? Pero ano ba ang sagot ng mga kontrabidang ito? Wala silang sinabi, hindi sila sumagot. Amen. Kaya po mga kapatid, sa oras pong ito, ang ating pag-aaralan ngayon ay nasa series pa rin po tayo, karugtong tong ating napag-aaralan nung nakaraang Sunday. Mga kapatid. So, anong ginawa ng mga Pariseo? Umalis sila. Nung nakita nila na nagpagaling si Jesus, kinagaling niya yung patayang isang kamay, umalis agad yung mga Pariseo at Eskriba at nakipagtagpo, nakipagsabwatan doon sa mga Herodians para kung paano nila ipapatay si Jesus. Yan po ang nangyari. Kaya darako na tayo sa ating teksto, mga kapatid. Sa Mark chapter 3 verse 7 to 12. Nais ko po kayong anyayahan na tumayo, mga kapatid, bilang paggalang sa pagkabasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Sabi niya dito, basahin po natin sa Tagalog. Umalis si Jesus at ang kanyang mga lagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming taong buhat sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon. Sumunod sila kay Jesus dahil nabalitaan nila ang lahat ng ginagawa niya. Dahil napakarami ng mga tao, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maghanda ng isang bangkang masasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsak. Sapagkat marami na siyang pinagaling, dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang siya. Verse 11, bawat taong sinasapian ng masamang espiritu na nakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos. Verse 12, ngunit mahigpit na inutosan ni Jesus ang masamang espiritu na huwag ipagsasabi kung sino siya. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo ko'y manalangin.
O dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa oras kong ito, nandito kami, Panginoon, na magkakapatid para mag-aral sa inyong banal mong salita. Kaya hinihiling ko, O Diyos, ang kalapitan lagi ng banal sa mong santong Espiritu. Tabihan mo, Panginoon, ang iyong mga anak na makikinig sa iyong mensahe sa araw kong ito, para, Lord God, anuman ang mga nais mong iparating sa kanila, ito po ay matanggap nila sa kaibuturan ng kanilang mga puso, Panginoon, at ito po ay ipasamuhay po nila. Ianuin mo, Panginoon, ang tainga ng bawat isa po sa amin. Para kung ano pa, Panginoon, ang nais mo, ito po ay marinig po namin, Panginoon. Gayon din, O Diyos, sa iyong salita na aming pag-aralan, pagpalain mo, Panginoon, bawat kataga, Lord God, na may ipapahayag sa oras kong ito po'y maging pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa amin. Lalong-lalo na, Panginoon, sa inyong lingkod, na maghahayag ng ibanal mong salita. Panginoon, dalangin ko, O Diyos, hinihiling ko po sa inyo, pagpapakumbaba akong Panginoon, sapagkat inaamin ko, Lord, na wala po akong kakayanan, liban lamang, Panginoon, kung ako'y iyong sasamahan. Lord, hayaan mo, O Diyos, na hindi ang aking kahinaan ang makita ng aking mga kapatid sa oras kong ito, kundi ang makita nila, Panginoon, ay ang iyong kabanalan. Maraming salamat po, Panginoon, at alam ko, O Diyos, na kumikilos ka na sa loob ng bulwagang ito, at maramdaman po namin ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng Diyos ay magsabi na amin. Makakaupo na po tayo, mga. So, mga kapatid, ang title po itong ating pag-aaralan ngayong hapon, 3 Responses to Jesus. 3 tugon kay Jesus. Amen. At mayroon po kayong outline dito. Una, the committed. Pangalawa, the curious. And number 3, the condemned. Pero mga kapatid, ako po ay humihingi ng paumanhin po sa inyo dahil po mahaba po itong inihanda itong teaching, kaya hahatiin po natin sa dalawa. Amen, may part 2. Mga kapatid, hayat ba kayo dyan? Amen. Huwag kayong magsasawa sa pagmumukha ko, talagang ito na. Amen. Kaya ako na naman. Kaya huwag po kayong magsasawa. Amen. So, tunghayan po natin ang ating pagbasa. Inilarawan ng ating teksto ang patuloy na epekto ng ministeryo ni Jesus sa Galilea. Amen. Mapapansin natin na napakaraming tao ang sumunod kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Amen. Kaya sabi dito sa ating teksto, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming taong buhat sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Kiro at Sidon. Sumunod sila kay Jesus dahil nabalitaan nila ang lahat ng ginagawa niya. Dahil napakarami ng mga tao, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maghanda ng isang bangkang masasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Amen. Bakit kaya nila sinusundan si Jesus? Bakit kaya dinudumog, dinadagsa ng maraming tao? Kasi mga kapatid, naakit sila sa kanyang kakayahang magpapagaling ng mga may sakit at magpapalayas ng mga demonyo. Amen. Yun ang reason kung bakit sila sinusundan. Na curious sila, na exciting sila. Sabi sa verse 10, sapagkat marami na siyang pinagaling, dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang siya. Bawat taong sinasapian ng masamang espiritu na nakakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos.
Ngunit mahigpit inutusan ni Jesus ang masamang espiritu na huwag ipagsasabi kung sino siya. So, ang reflecting of this passage, I observed three distinct classes of individual. Una, the disciples of Jesus. Makikita po natin yan sa sa Mark 3-7. Pangalawa, the great multitude. And pangatlo, the unclean spirit. Mga kapatid. So, pero ang tatalakayin muna natin, ito sa the committed, dito sa the disciples of Jesus. Amen po. So, sa karagdagang pagmuni-muni, naisip ko na ang tatlong natatanging klase na ito ay naglalarawan ng tatlong tugon kay Jesus. So, at ang lahat ay tumutugon kay Jesus sa isa, sa tatlong paraan. First, you have the committed. So, daragunot po tayo sa ating outline number 1. The committed. Tanungin mo yung katabi mo, kumusta po ang commitment mo Kamusta commitment? sa Panginoon? Kamusta commitment? Kumusta? Committed pa ba o committed na? Na-commit na. Tanungin mo yung katabi mo. Committed pa ba tayo o committed na? Committed na. Tulad ng mga disipulo na kinabibilangan ng mga lalaking tulad ni na Pedro, Andres, Santiago, Juan at Levi. At makikita natin dito kung paano sila sumunod sa tawag ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. So tignan po natin in Mark chapter 1 verse 16 to 20. Yan. Sabi dito sa verse 16, as Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. Verse 17, come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Verse 18, at once they left their nets and followed him. When he had gone a little further, he saw James, son of Zebedee, and his brother John in a boat preparing their net. Without delay, he called them, and they left their father Zebedee and the boat with the hardmen and followed him. Sa ibang translation, sa ibang salin, sabi niya, and immediately they left the boat and their father and followed him. So alam niyo po mga kapatid, kapag kayo'y tinawag ng Panginoon, is calling you to leave the ordinary to become extraordinary. Amen. Yan po ang panawagan ng ating Panginoon Jesus. Hindi gusto ng Diyos na ang buhay mo ay ordinaryo lang o pangkaraniwang lang. Ang gusto ng Diyos sa buhay mo ay maging extraordinary ka. Yung meron kang gagawin na kakaiba sa ginagawa ng iba. Amen. Amen. Amen mo mga kapatid. Amen. Ang plano ng Diyos sa atin, hindi yung normal lang na mabuhay, magkuskos, magtrabaho, pagkatapos mamamatay. Hindi ho ganun ang plano ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Hindi po yan ang plano ng Diyos sa atin. God is calling us for something better, something extraordinary. Amen po mga kapatid. So, balikan po natin yung verse 16 ng Mark chapter 1 nung ating binasa. As Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. So now, ito ng mga taong ito, si Peter at si Andrew, very normal lang na tao ito mga ito. Amen. Normal na kagaya po natin. Amen. Normal day, ordinary day, they are ordinary people doing ordinary things. So normal lang.
And suddenly, Jesus came into their lives. Amen. Anong sabi sa verse 17? Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. So, biglang meron dumating ang Panginoon Jesucristo. Biglang tinawag sila, come. Lirian, come. Parang ganon. Come, follow me, and I will send you out for people. So biglang nagbigay ng vision sa kanila. Peter, Andrew, ito ang gagawin ko sa buhay nyo. Come, follow me. Amen. At ito po yung naging response nila sa verse 18. At once, they left their nets and followed Him. At ang ating Panginoon Jesucristo ay nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Sabi dito, when He had gone a little farther, He saw James, son of Zebedee, and his brother John in a boat preparing their nets. So si James and John ay normal din na tao mga yan. Normal yung ginagawa nila. Siguro araw-araw yung ginagawa nila, tinutulungan yung tatay nila, nangingisda sila, amen? And then suddenly, Jesus came into their lives. Sabi niya sa verse 20, without delay, He called them and they left their father Zebedee and the boat with the hard men and followed Him. Immediately, they left the boat and their father and followed Him. So itong mga taong ito, mga kapatid, si Peter, si Andrew, James, at John, very ordinary lang kagaya natin. Pero at that point in time, nakakita sila ng something extraordinary. Biglang dumating ang Panginoon sa kanilang buhay at nabago ang kanilang kinabukasan. Nabago ang kanilang future. Amen. So napaganda po ang response ng mga disipulo noong unang panahon. At naway ito rin ang maging application natin ngayon. Amen. Amen po ba mga kapatid? So ang sabi po dito, after silang tawadin ng ating Panginoon Jesucristo, sa verse 18, sila Pedro at Andres, at sabi rito, at once, sa Tagalog, noong di, at once, noong di, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Amen. Noong di, at once. Si James naman po at si John, sabi naman dito sa verse 20, without delay, He called them and they left their father Zebedee and their boat with the hard men and followed Him. And immediately they left the boat and their father and followed Him. So, mga kapatid, immediately sa Tagalog, agad. Amen. Agad-agad nilang iniwan ang bangka at kanilang ama. Now, sa response po ng mga disciples, makikita po natin mga kapatid, ay talagang at once and immediately, sumunod agad sila. Walang patumpik-tumpik. Amen. Alam niyo ho, kapag tinawag ka ng Panginoon, you have the greatest deal of your life. Amen. Greatest opportunity of your life. The best deal. At yung best deal po na yan, yung best opportunity na yan, mga kapatid, hindi po yun ipinagpapaliban. Amen. Hindi tayo nag-procrastinate. Hindi po tayo nag-aalibay. Hindi po tayo nagdadahilan. Amen. Kagaya ng mga iba dyan. Sis, umaten ka ng RIC ha? Wala akong pera, pastor. Wala akong pambayad, pastor. Pare-pareho tayo sumasahod buwan-buwan. Amen. Huwag nyo kasi kainin yung binhi. Kasi pati binhi kinakain nyo. Wala kayong maitanim. Kaya wala kayong aanihin. Amen. 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 Pati binhi, nilulunok nyo. Mga kapatid, magtira naman kayo para sa inyong sarili, para sa Panginoon. Amen.
So, yung iba naman, sis, bakit hindi ka nakapag-church? Wala akong pamasahe, pastor. Ang layo kasi yung trabaho ko ngayon. Ang layo-layo, wala na akong pamasahe. Lalo na, nagpapaaral na ako. Ang dami ko ng, tatangan lagi ng mga matrikula. Ang dami-daming dahilan. Ba't hindi ka kapag-attend ng Bible study? Oh, ang dami. Ang mga alaga ko, pastor. Hindi ko Huwag mong idahilan kung ano-ano. Amen. Once na kinuha ng Lord yung idinadahilan mo, ikaw din ang kawawa. Amen. Idinadahilan mo, pag kinuha ng Lord, yan, iiyak ka, ngunguy ka. Wala kang trabaho. Huwag mong idahilan kung ano-ano. Sabi dito, agad. Immediately. Hindi ako galit, galit ang buhay. Amen. Malakas na ako talaga magsalita. Kasi para may ibigay ko yung todo. Kasi para kay Lord yan. Amen? Amen. So, sis, bakit hindi ka nakakaten ng yan? Ang daming dahilan. Mga kapatid, hallelujah, ibigay po natin yung tigas po natin sa Panginoon. Huwag po tayo magdahilan. Ang response po doon, kapag tinawag ka ng Diyos, kung may ipinagagawa ng Diyos sa'yo, at once and immediately. Amen. Walang patumpik-tumpik. Ngayon din mismo, sumunod tayo sa ating Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. So sabi dito, at once and immediately, they left their nets, boat and family. Alam niyo po, sa ating buhay pananampalataya o sa paglapit natin sa Panginoon Hesus, mga kapatid, sometimes may ipapag-give up talaga sa atin. Naku, may mag-aaray dito. Diba? Ang maganda, mga kapatid, sa atin, ang ipinapag-give up sa atin ng Panginoon ay yung mga ordinary things. Well, hindi sa lahat ng oras ay pinapag-give up yung trabaho mo. Kagaya sila Andres, sila Pedro na pinag-give up yung trabaho nila. They left their nets, yung pinagkakitaan nila, their boats. Si James and John, yung family nila, yung tatay nila, iniwan nila. Sometimes ganun ang dealing ng Panginoon. Amen? So ano ba yung humahadlang sa pagsunod mo sa ating Panginoon? Bag hanggang ngayon, nakipagrelasyon ka pa sa unbeliever. Di ba? Kaya hindi ka makasunod kasi pinagbabawalan ka. Dito ka lang. Amen. Bag hanggang ngayon, nakipagrelasyon ka pa ng mga unbeliever kasi kamukhan, di ko Martin. Wala, pastor, hindi ko kaya. Mamamatay ako pag mawala siya. Akala mo, iisa ang puso nila. Bakit iisa ba? Yung oxygen, nanggagaling ba sa'yo? Pagkapag namawala na siya, mamamatay ka na rin? Ganun ba? Hindi ho ganun, mga kapatid. Mayroon ipinapag-give up sa atin ng Panginoon. Yung mga may apam dyan. Matandang mayaman, madaling mamatay. Amen. So, maraming mga ipinapag-give up sa atin ng Panginoon. Mga ordinary things. Amen. So, may specific kang dapat i-give up na kapag i-give up mo ito, magdudulot naman ito ng ikabubuti mo at ikalalago mo. Amen. I-give up mo yung ordinary for extraordinary. Amen. Halimbawa, hindi na po tayo lalabas, hindi na tayo aalis dito. Kung pahintulot ni Pastor, i-example ko siya. Sino sa? Oo, si Pastor. Alam nyo, kung titignan po natin ang buhay nilang mag-asawa, ang kisig-kisig pa rin ng kanilang katawan, ang lakas-lakas pa nila. Kayang-kaya pa nilang humakot ng limpak-limpak na salapi. Kayang-kaya pa nilang magtrabaho. Pero, i-give up nila yung kanilang trabaho, alang-alang sa pagtawag, pagtugon nila sa panawagan ng Diyos. Amen. Amen? Kaya kinaya nilang isinuko, i-give up yung 5 digits
Bahala kayong mag-isip kung magkano yung 5 digits nila. Sinayang nila, i-give up. Magawa lang nila yung panawagan, masundan lang nila ang ating Panginoon. Amen. Amen. Mga kapatid, ano ba yung pinapag-give up sa atin ng Panginoon? Money. Mga kapatid, so kapag tinawag tayo talaga ng Panginoon, Jesucristo, mga kapatid, hindi Kanya gagawin pangkaraniwang tao lang. Magiging kakaiba ka. Extraordinary, ganyan po yung gusto natin. Amen? Ang gusto po natin, yung buhay po natin, maging meaningful, maging matagumpay, maging kalugod-lugod sa Diyos. So they left their nets, boat and family, meron po talagang ipinapag-give up ng Diyos sa atin. Ay yung mga normal things na ginagawa natin. Because we will do something new, something awesome, something glorifying to God. So balikan po natin yung ating teksto sa verse 9. Dahil napakarami ng mga tao, inutosan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maghanda ng isang bangkang masasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsak. So, ang mga taong mga kapatid ay pinupuntahan siya sa iba't ibang panig galing sa iba't ibang dako. Kaya nga sa ating pagbasa, humiram siya ng bangka baka maipit siya sa dami ng mga tao. So ibig sabihin mga kapatid, sumakay siya sa bangka at habang siya nasa bangka, umuusok-usok konti yung bangka doon sa dagat para hindi siya maabot ng mga tao. Kasi yung mga tao kasi talagang ipinagsasadya nila na haplusin, hipuin ang ating Panginoon. Para ano? Para makaranas ng kagalingan, makaranas ng kanyang kapangyarihan. Amen. Di ba kung maalala nyo yung babaeng dinutugo ng 12 years, anong sabi niya? Mahawakan ko lang ng laylayan ng kanyang damit at ako'y gagaling. Amen. Kaya ganun po ganun po ang desire ng mga tao, mahawakan lang nila ang ating Panginoon Jesucristo. Ang kanyang mithin, mahawakan lang niya ang kanyang damit. Maliit na hangarin, pero punong-puno ng pananampalataya. That time, mga kapatid, naka-experience po siya ng kagalingan, ng kapangyarihan, naramdaman niya yung daloy ng kapangyarihan ng ating Panginoon Jesucristo. Gumaling siya. Amen. Napakasimple lang yung hangarin niya, mahawakan ko lang. Hindi niya hinangad na, sana mailehens ako ng Lord. Sana mahawakan ako ng Lord. Hindi yon ang pangarap niya. Laylayan lang ng kanyang damit. Ang dinisire niya, mahawakan lang niya at siya'y gagaling. Ganun tayo mga kapatid. Amen. I-exercise po natin ang ating pananampalataya. Amen. Huwag mo nang antayin na ilehens ka kung sino-sino. Kayang-kaya mo binigyan kanya ng karapatan na tumawag sa kanya. Kung nakinig kayo kanina, dapat may relasyon ka sa Diyos. Alam mo na ang iyong panalangin ay hindi suntok sa hangin. Alam mo na ang iyong panalangin may nakikinig at may tutugon. Amen. Kasi kung may relasyon ka sa Diyos, alam mo na mayroon kang pinagdadaingan. Alam naman na dumadaing ka sa pader, sa poste. Kaya tayo nananalangin dahil alam natin na may Diyos na tutugon, sasagot sa iyong panalangin. Amen mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord. So, balikan po natin yung pinakasusing salita sa ating teksto. Sabi sa verse 7, sinundan siya roon ng napakaraming tao. Sabi nga kung saan ka magbudbud ng asukal, mamaya't maya, marami ng langgam. Amen. Kung saan mo ipinudbud yung asukal, maya-maya, marami ng langgam doon. Bakit?
may pakikinabangan yung langgam. May pagkain yung langgam. May biyaya na rusumpuman yung langgam. Dinumog, dinagsa. Si Jesus ganun din, mga kapatid. Kaya siya pinupuntahan, kaya siya sinusundan ng napakaraming tao sapagkat pagkatapos na na-encounter na nila si Jesus, talaga naman yung biyaya, naranasan, bumuhos sa kanilang buhay. Kaya nila sinusundan ang ating Panginoon dahil nakaranas sila, na-experience nila kung paano kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. Amen. Dapat ganoon din po tayo, pinagpapala na tayo, ang dami-daming mga blessing, pero ang tamad pa rin natin mag-church. Ang tamad pa rin natin sumunod sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid. Huwag po tayong, ang sagot po dito lahat ng tawag ng ating Panginoon at once and immediately. Amen, mga kapatid. Kaya kahit saan siya pumupunta, sinusundan, dinadagsa ng maraming tao. Kaya sabi niya dito sa verse 9, dahil napakarami ng mga tao, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maghanda ng isang bangkang masasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. So sino ang mga nag-alay ng kanilang paglilingkod sa anumang paraan sa kanyang hiningi? Sino ba ang tingin po na kumilos dito? Walang iba kundi ang kanyang mga alagad. Amen. So ano ang ginawa ng mga alagad? Agad sumunod sila at kumuha sila ng ibang bangka na masasakyan niya. Amen. Kasi mahilig tayo sa mamayana, sakana. Mga kapatid, dapat hindi ganun ang ating magiging prinsipyo. Amen. Yung manyana habit, alisin natin yan. Dapat agad and immediately. Amen. So, gaya noong ipinadala sila ni Jesus sa ibang pagkakataon upang mangaral, ano ba ang tugon ng mga disipulo? At once and immediately sumunod agad sila. Walang patumpik-tumpik. Amen. Sabi niya dito in Mark chapter 3 verse 13 to 14. Babaan lang po natin ng basa. Sabi sa verse 13, pagkatapos umakyat si Jesus sa bundok at tinawag niya ang mga taong nais niyang piliin. Ano ang ginawa nila? At lumapit sila sa kanya. Agad! Amen! Walang dahilan. Sa verse 14, pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang makasama niya at suguing mangaral. Noong pagkatapos po ng ating orientation, napansin ko po, nung tinawag ng pastor yung mga graduates ng 104, talagang sila mismo ang nagpili kung ano bang saan sila magtuturo. Napansin ko, ang lahat na kanilang pinili, lahat 101. Wala bang nag-aral ng 102, 103, 104? Bakit puro na lang 101 yung gusto nyong ituro? Kabaliktaran, mga kapatid. Si Jesus siya ang pumili. Dito naman yung mga graduate, sila ang pumili kung saan sila magtuturo. Amen. Kaya mga kapatid, so, pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol, pansinin niyo, apostol, upang makasama niya at suguing mangaral. So what is the difference between a disciple and apostle? So, yung disciple, this is the who follow the Lord Jesus Christ. Ito yung mga sumusunod sa Panginoon Hesukristo. Kinikilala ang Panginoong Hesukristo. Yung apostle, disciples din po yan. Ang pinagkaiba lang yon, yung apostle, ito yung sinugo ng Panginoon Hesukristo. This is what the Lord Jesus Christ sent. Kaya sabi niya, I will make you fishers of men someday. You will be sent out to reach for other people.
So, marahil mga kapatid, sa ating mga nakikinig ngayon o nanonood ng live streaming, mga kapatid, maari nasa aspeto pa lang tayo yung following Jesus. Amen. Yung kinikilala natin siya, inuunawa natin, sino ba si Jesus Christ, ano ba yung mga kautusan niya, at sinusunod natin siya. Pero mga kapatid, dapat po na makarating tayo sa second stage na tayo naman ang mga apostle. Amen. Suguin ng Panginoon Jesucristo upang hatakin ang ating mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, palapit sa ating Panginoon Jesucristo. Dapat dumating tayo dyan sa puntong na yan. Amen. Na tayo naman ang maisugo para mag-evangelize. Amen. Hindi tayo tinawag ng Diyos na para upo, ano? Zimbabwe. Upo, uwi, simba, uwi, nagiging Zimbabwe. Hindi tayo tinawag ng Diyos na palamuti lang dito sa loob ng iglesia. Tayo po ay tinawag ng Diyos para humayo, ipangalat ang magandang balita. Kaya ako'y na-bless yung mga taong napakasipag mag-evangelize. Amen. Kaya kapag masipag ka talaga, may nilaga. So, marahil mga kapatid sa atin, mga nakikinig ngayon, mga nanonood ng live streaming, marahil nasa aspeto pa lang tayo ng following Jesus. Amen? So, dapat darating tayo dun sa second stage na dapat po tayo naman ang susuguin ng Diyos para hatakin, hilain ang ating mga mahal sa buhay, ating mga kamag-anak, kapitbahay, lahat-lahat. Na ilapit natin sa Diyos. Amen po mga kapatid. So hindi po pwede na i-claim natin na disciples tayo tapos hindi naman tayo lumalago. Amen. Ano bang gawain ng disipulo? Humayo. Pero pag ikaw, nag-aral ka ng discipleship, nag-training ka, ikaw pa rin ang dinidisciple hanggang ngayon. Dapat ikaw na ang humayo, kapatid. Ikaw na ang mag-encourage, ikaw na ang mag-alok. Hindi na ikaw ang inaalok. Ang tanda-tanda na natin, mga kapatid, tumatanda na walang pinagkatandaan. Amen, mga kapatid. Amen. So, hindi pwede na sabihin mong disipulo ka. Hindi ka naman sumusunod. Wala ka namang ginagawa. So, darago po tayo sa letter B, dito sa outline number 1. The committed today. Wow, sino kaya ang mga nag-commit ngayon? Isama natin ang mga bumubuo sa simbahan ng Panginoon. Tanong, who did Jesus call to discipleship? Sino ang tumugon o nakinig sa tawag ni Jesus sa pagiging disipulo? Tanungin mo yung katabi mo. Tumutugon ka ba? Nakikinig ka ba sa tawag ng ating Panginoon? Sige, tanungin mo yung katabi mo. Huwag ka... Hindi ka makapagtanong kasi ikaw mismo hindi ka tumutugon. Amen. Hindi ka makapagtanong kasi ikaw mismo wala kang ginagawa. Amen. Sige, tanungin mo anong sagot niya. Tanungin mo. Ano? Tumutugon ka ba? Nakikinig ka ba sa tawag ng ating Panginoon? Amen. Salamat sa nag-amen. So sabi na dito sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Pero umpisahan po natin sa verse 18. Hindi nakalagay dyan. Ang sabi sa verse 18, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given. Kanino ibinigay? Jesus. Amen. So sabi sa verse 19,
Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. So, mga kapatid, itong talatang ito, hindi ibig sabihin na pupunta ka na sa ibang panig ng mundo para mangaral. Amen. That's good kung magagawa po natin. Maganda kung magagawa po natin. Pero mga kapatid, unahin po natin ang ating Jerusalem. Amen. Bago ka pumunta sa Judea, sa Samaria, Jerusalem ka muna. Sino po? Sino po yun? Ang ating mga Jerusalem, mga Jerusalem. Ang ating pamilya. Amen. Baka hanggang ngayon, hindi mo pa i-share ang kabutihan ng Diyos sa Jerusalem mo. Kumusta po ang relasyon po natin sa ating mga mahal sa buhay? Kumusta ang love life mo? Baka hanggang ngayon, naghihingalo na. Amen. Baka naghihingalo. Kumusta, mga kapatid? Sabi ni Jesus, ibinigay niya sa atin lahat na kapangyarihan dito sa langit at dito sa lupa. Sumunod lang po tayo mga kapatid. Amen mga kapatid. Amen. So sabi nito, who offered their energy and resources to the spread of Christ's kingdom. So sino po sa atin ang nag-aalay ng kanilang lakas at yaman sa pagpapalaganap ng kaharian ni Kristo? Paano pastor? Paano ako makapagbigay? Mismo nga ako, hindi ko na masuportahan ang aking sarili. Laging kapos, laging kinukulang. Kapatid, sabi niya sa letter A, by developing a Christ-like character. Kapatid, ito ang nais kong tandaan po natin. Gagapang man tayo sa hirap, huwag tayong maging taksil sa Panginoon. Amen. Amen. Ano man yung mga pinagdadaanan po natin, ibigay po natin yung nararapat para sa Diyos. Amen. Suportahan po natin ang kanyang ministry, ang kanyang gawain. Amen. Ibigay po natin kung ano yung nararapat para sa kanya. Kung hindi ka makapagtrabaho, hindi ka maka-attend sa mga evangelism, ibigay mo yung tithes mo. Amen. Suportahan po natin ang ministry ng Panginoon. At least hindi ka man makakilos, yung pera mo kumikilos. Amen po mga kapatid. Amen. Sino sa atin ang nagbibigay ng kanilang mga lakas, ang kanilang mga yaman para sa ministeryo ng Panginoon? Wag na kayong magtaas ng kamay. Kasi alam ko na walang magtataas ng kamay. Amen. So sabi dito sa 2 Peter chapter 1 verse 5 to 11, sabi niya sa verse 5, dahil dito, pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalataya nyo ang kabutihang asal, sa kabutihang asal ang kaalaman. So yung the word dahil dito ay tumutukoy sa lahat na nabanggit ni Pedro mula sa talatang 3 and 4. So tingnan po natin, basahin po natin sa verse 3. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. At sa pamamagitan din nito, ipinagkaloob niya sa atin ang mahalaga at dakilan niyang mga pangako. Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos
at matakasan ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. At ano po yon, mga kapatid? Ang kapangyarihan po ng Diyos ay nagbibigay ng kaalaman. Ang kapangyarihan po ng Diyos ay may kasamang pangako. Amen. So dahil alam na natin na siya ay nagbibigay ang kaalaman patungkol po sa pagtawag ng Diyos po sa atin na may kasamang pangako, ano po ba ang nararapat na pamumuhay sa isang pinili ng Diyos na binigyan ng kaalaman at pangako? Well, there are a few things na makikita po natin dito sa verse 5 and following. Amen. Kasi sabi po ni Pedro, ngayon, sabi niya, ngayon na alam nyo na ang kapangyarihan ng Diyos, ngayon alam nyo na ang mga pangako ng Diyos, there are 7 things you must put to practice sa ating pananampalataya for Christ. Ano po yon? Mga kapatid, sabi po dito sa verse 5, pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalataya nyo. Una, sabi niya, ang kabutihang asal, goodness. Pangalawa, sa kabutihang asal, ang kaalaman, knowledge. And then sa dinanggit dito, sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili at pagtitiis. Sa pagtitiis, ang kaalaman. Sa kabanalan, ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo at sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo at ang pag-ibig sa lahat. 7 things, dapat po yan ang isa-isip po natin para matiyak po natin kung talaga po tayo ay totoong pinili o tinawag ng Diyos. Amen? So sabi sa verse 8, kung ang mga kung ang mga katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, magiging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang pagkakilala nyo sa ating Panginoong Jesucristo. Kapaki-pakinabang ang ating pagkakilala sa Kanya. Sa verse 9, ngunit ang mga nagkukulang sa mga katangiang ito ay mga bulag sa katotohanan. Nakalimutan na nilang nilinis na sila ng Diyos sa dati nilang mga kasalanan. Verse 10, kaya nga, minamahal kong mga kapatid, kay Kristo pagsikapan ninyong mapatunayan ng mga tinawag na kayo at pinili ng Diyos, sapagkat kung gagawin nyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod. Sa verse 11, kundi buong galak kayong tanggapin sa walang katapusang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Now, what is Peter saying? 7 things must put to practice upang matiyak mo sa inyong sarili na ikaw talaga ay pinili ng Diyos. Amen. Letter B, by developing Christ-like service. Sabi niya dito sa 1 Peter chapter 4 verse 10. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Kami binigyan upang paglingkuran ang isa't isa. Amen. Ang mga mananampalataya ay tinawag na maging mabubuting katiwala ng iba't ibang biyaya ng Diyos. O yung spiritual gift sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga spiritual na kaloob upang maglingkod sa isa't isa. Sabi niya sa 1 Peter 4:10 sa ESV, sabi niya, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Amen. So lahat tayo ay may binigay na regalo, pero mayroon tayo responsibilidad. Amen.
ay ako pastor, hindi nila ako binigyan. Ako lang. Ako wala akong ganyan, wala akong... Hindi mo pwedeng sabihin yun, mga kapatid. Eh kung ganon, ang ating prinsipyo na mapipili pala ang pwedeng tumanggap, eh di kami lang, mga gwapo. Joke lang, para tumawa lang kayo, kasi nakaseryoso na kayo naman. Lahat tayo binigyan nung tinanggap natin ang ating Panginoon, kalapit na ang ating mga regalo. Amen. Yung sarap yung pakinig niya. Praise God. Amen, mga kapatid. Amen. So, mga kapatid, binigyan mo ako, sa halimbawa lang ito, binigyan mo ako ng bike. Ngayon, nagkita tayo. Ay, pastor, kumusta yung bike na binigay ko sa'yo? Siyempre, ang sasagot ko kasi hindi ko naman ginagamit. Andun po, sister, sa bahay nakasabit. O kaya, binigyan ka ng t-shirt, dito, guilty ako dito. Amen. Binigyan ka ng t-shirt, tapos, hindi mo naman ginagamit, hindi mo naman sinusuot, kasi maraming nagbibigay sa akin ng t-shirt, polo, ganon. Pero hindi ko naman nagugustuhan. May gusto ko, kaya lang sa dami, hindi ko mapagsabay-sabay. Amen. Hindi ko mapagsabay-sabay din suot. Kaya, ang gawin pala, mga kapatid, dapat kapag binigyan ka, isuot mo agad. Para makita naman niya. Amen. Amen. Alam niyo, pag nakita niya na isinusuot mo, bibigyan ka ulit. Matutuwa siya. Amen. Amen. Ganon din ang Panginoon. Amen. Kung binigyan ka ng gift, pero hindi mo naman ginagamit, malulungkot ang ating Panginoon. Amen. Malulungkot siya. At yung talent ay binigay sa'yo, kukunin niya at ibibigay doon sa masipag gumamit. Yung wala, lalong nawalaan. Yung marami, lalong nadagdagan. Ganun ang kwan ng ating Panginoon. So kung anuman yung gift mo, anuman yung talent mo, gamitin mo. Amen. Amen. Huwag mong itanim. Huwag mong ibaon. Kasi kung meron kayong natatanggap na regalo, lalo na ngayon, malapit na naman Pasko, December, wala na kayong ibang inisip kundi tumanggap, magbigay naman kayo. Amen. Kasi ang isip natin, Pasko, regalo, tanggap. Magbigay naman kayo, kapatid. Amen? Amen. Kasi natutuwa ang Diyos kapag yung talent mo, yung gift mo, ay ginagamit mo. Hallelujah. So yung spiritual gift na, halimbawa, yung spiritual gift po namin, kanina pastor, as a teacher o as bilang preacher, for you, amen. Para sa inyo yun. It's not for me, hindi para sa akin. Yung gift, hindi para sa akin. Gamitin ko para sa inyo. Amen. Amen. So ang bawat mananampalataya ay nakatanggap ng spiritual gift. Lahat tayo may kaloob. Ang bawat mananampalataya ay binigyan ng spiritual na kaloob, ng banal na espiritu para sa kabutihang panlahat. Amen. Lahat tayo may kaloob. Ang bawat mananampalataya ay binigyan spiritual na kaloob ng banal na espiritu para sa kabutihan panlahat. In 1 Corinthians chapter 12 verse 7, now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. Amen. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na magpakita ng sumasakanya ang banal na espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Hindi po tayo pare-pareho ang tinanggap na regalo sa Diyos. Hindi lahat tinawag na maging pastor. Amen?
Eh kung tinawag ka yung laging lahat, naging pastor, sino ba ang makikinig? Wala na, pastor na tayong lahat. Wala na makikinig. Amen. May kanya-kanya tayong regalo, may kanya-kanya tayong tinanggap sa Diyos. At gamitin mo kung ano yon. Amen. Kung marunong ka, maganda yung boses mo, na kahit na parang binasag na magpa-interview ka sa music team, sa ating music team. Amen. Gamitin mo yung talent mo. Amen. Sabi sa verse 11, ngunit iisang espiritu lang ang nagbibigay ng lahat ng ito at ipinamamahagi niya sa bawat tao ayon sa kanyang kagustuhan. So ang tanong, pwede ba akong humingi? Pwede ba? Pwede kang humingi kaso ibinigay na. Amen. Kasi nung tinanggap mo na si Jesus, andun na yon. I-exercise mo na lang yon, i-discover mo na lang yon kung ano yung gift na yon. Amen. Ibinigay na, humingi. Pwede kang humingi. Pero ang problema, ibinigay na. Amen. Kailan ibinigay? Nung tayo'y naging Kristiyano na. Amen. Nanirahan ang Espiritu Santo sa atin. Yung Espiritu Santo, kalakip ng spiritual gift. Amen. Amen. And 1 Peter 4:10, as each one has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. So meron tayong responsibilidad. Hindi lang po tayo tanggap ng tanggap. Amen. Bilang tinawag ng Diyos, meron po tayong accountability. Ipagsosolit natin sa Diyos pagharap natin sa Kanya. Anak, ano bang ginawa mo nung nasa lupa ka? Ay, pastor, eto, gumawa naman ako ng mabuti. Anak, hindi yun ang utos ko. Ang utos ko sa'yo, sumampalataya ka sa akin. Tapos gumawa ka na ng mabuti. Kasi hanggat wala si Jesus sa buhay mo, ni isa wala kang magawang mabuti. Amen. Pag tinanggap mo na si Jesus ang gagawa ng mabuti sa'yo. Amen. Si Jesus ang gagawa ng mabuti sa buhay mo. Kaya pagharap natin sa Diyos, wala tayong ibang ginawa kundi ang hiharap natin sa Kanya, yung ating pride. Amen? Kasi, Pastor, Lord, ito ang ginawa ko, ito ang ginawa ko, ito ang ginawa ko. Maliwanag po ang sinabi ng banal na kasulatan, hindi lahat na tumatawag sa ating Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang gumaganap sa kalooban ng aking amang nasa langit. Amen. Amen. Kaya kung sinasabi mo, gumagawa ko ng ganito. Ano sabi ng Panginoon sa verse 20 sa Matthew? Sabi niya, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa aking harapan, kayong magagawa ng masama. Kaya kahit sinasabi mo na ikaw ay, mga kapatid, ang ating Panginoon ang huhusga pagharap natin sa Kanya. Kaya kung ano kaya ang dala po natin pagharap natin sa Diyos? Hindi niya inutos na gumawa ka ng mabuti. Hindi yun. Manampalataya ka sa akin. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Amen? Amen. Alam niyo mga kapatid, meron po tayong responsibilidad talaga. Alam niyo yung garden hose? Yung hose, ikinakabit doon sa gripo. Amen? Yung gripo, siya ang source. Siya ang source. Yung hose, tayo yung hose. Amen? Ang gift, yung tubig na lumalabas. Sino ba ang magbe-benefit? Yung hose ba? Yung gripo ba ang magbe-benefit? Yung hose? Hindi, ang magbe-benefit doon, yung halaman na didiligan. Kaya tayo, mga instrumento, yung gift mo, gamitin mo para sa iba. Ikabubuti ng iba. Amen. Hindi para sa iyo yung gift mo. Para sa iba, gamitin mo. Amen mga kapatid. Ganun ang napakasimpleng halimbawa. Yung gripo, itununik mo yung hose,
binuksan mo yung hose, dadaloy ang gift, dadaloy ang blessing, ang magbe-benefit, yung babagsakan ng tubig. Ikaw na host, tayong mga host, daluyan lang tayo ng pagpapala. Daluyan lang po tayo ng gift. Yung gift na yun para mapagpala ang iba. Amen? So sabi na dito, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Amen po.